Continuation pa rin to ng ating series, Salungat sa Daloy. Hindi naman tayo nagsasawa dahil napakaganda ng mga nagiging topic natin. Amen? Amen. Sino dito? Marami nang natutunan, marami nang nabago sa buhay nila, marami nang naiayos. Pakitaas ang kamay. Amen. Sino dito walang natutunan, walang nabago sa buhay? Pakitaas din ang kamay. Okay. Sino dito kahit ano itanong ko, hindi kayo, wala kayong pakialam. Okay. Praise the Lord. So, tuloy natin. Itong pag-uusapan natin is napaka-crucial nito dahil ito talagang dito naging bold talaga si Lord sa sinabi niya dito. At araw-araw, na-encounter natin to, yung paggawa ng choices. Sabihin mo, I choose you. Yan. Kaya, hayaan nating turuan tayo ni Lord ngayong oras na to sa ating mga pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay piliin ang tamang pintuan na patungo sa tamang buhay. Ang haba ng title ko, no? Actually, gusto ko pa sanang paigsiin, piliin. Kaso, medyo putol na diba? Piliin ang tamang pintuan na patungo sa tamang buhay. Mamaya, pag-uusapan natin kung ito'y karugtong ng sermon ni Jesus sa Sermon on the Mount. So, yan yung title ng preaching natin at ito'y mababasa natin sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Ang ginamit ko po ay ASND o ang salita ng Diyos. Tagalog tayo for today's preaching. So, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat ang pintuang patungo sa kapahamakan ay maluwang at malapad. At marami ang pumapasok doon. Ngunit, ang pintuang patungo sa buhay na makipot ay makipot at mahirap. At kakaunti lang ang nakakatagpo niyon. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So itong mga talata na to, karugtong to. At dito, ito yung sinasabi ko, si Jesus may direct message and instruction. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Wala nang paligoy-ligoy. Sinabi na ni Lord yung sagot. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, may tanong ka pa ba? Kung saan ka papasok, sinabi na ni Lord. Sa makipot na pintuan. Ngayon, paliwanag natin. Ang background nito, nung sinabi ni Jesus yan, so part yan ng Sermon on the Mount, ang mga Hudyo kasi nung mga panahon na yon, sanay sila sa mga relihiyoso at mga tradisyonal na gawain. Akala nila sapat na yung pagiging anak sila ni Abraham. At the same time, akala nila sapat na rin yung pagsunod nila sa batas ni Moses para maligtas. O very familiar? Di ba sa panahon naman natin ngayon, akala natin basta umaattend ng life group, basta umaattend ng Sunday service, kahit morning and afternoon pa, sapat na yon. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, sapat na ba yun? So walang pinagkaiba kung ganyan pa rin ang attitude at paniniwala natin. Pero tinuro ni Jesus na hindi sapat ang panlabas na relihiyon at mga tradisyon. Dito niya sinalungat yung daloy ngayon. Ang tunay na pagsunod ay makikita sa puso at pamumuhay at sa mga desisyon natin. Kung ang sinusunod nga ba natin ay ang Panginoong Hesus o ang mundo. Ngayon, kaya sinabi ko kanina, more on choices ang pag-uusapan natin. Kamusta nga ba ang paggawa natin ng mga choices natin sa buhay? Sa kanilang kultura, yung pintuan at daan na sinasabi dito ay ginagamit nilang metaphor para mapakita o ma-discuss ang lifestyle at destiny ng isang tao. Kaya malinaw sa kanila, may dalawang pintuan, may dalawang daan, at may dalawang destinasyon ang tinutukoy ng Panginoon dito. Amen? So ngayon, pag-usapan natin, ano nga pala to? At bakit ito relevant o may kaugnayan sa atin? Sinabi dito, ang maluwang na pintuan, sa verse 13, ang daan ng kapahamakan. So, maliwanag po dito, yung maluwang na pintuan ay sumisimbolo sa buhay na nakatuon sa mga makamundong hangarin. Yung pagiging makasarili at
pagtanggi natin sa mga patnubay o mga paalala sa atin ni Lord. Pinapakita nito yung buhay na puno ng ginhawa at kasayahan. Ngunit, sa uli, patungo sa kapahamakan. Hindi ko po sinasabing masama ang magkaroon ng maginhawang buhay. Hindi ko rin po sinasabi na huwag tayong maging masaya. Actually, sinabi yan sa Ecclesiastes, gusto ni Lord na mag-enjoy tayo. Pero kung ang magiging compromise o magko-compromise tayo sa pagsunod kay Lord para makuha lang natin yung buhay na gusto natin, may malaking problema po tayo. I remember, ito pong verse na to, itong Matthew 7:13-14, ito malamang hindi na naaalala ni Pastor Jan to. Praise the Lord kung maalala pa ni Pastor. Meron akong encounter before, way back 2009. Natandaan ko, 2009, sa trabaho ko, kailangan kong pumirma ng isang project. At itong project na to, malaking project po ito. Million po ang pinag-uusapan. Yung nagbibid, natatandaan mo, Pastor? Yung nagbibid, may offer sa akin. Chinat ko ngayon agad si Pastor. Ganun ako sa leader ko eh. Pastor, kasi po ganito eh. May nagbibigay po sa akin ng cheque. Actually, nung time na yun, hindi pa nga po ako marunong sa mga cheque, nakalagay cash. 20K. Pwede na, di ba? Hindi na masama. Sabi ni Pastor, kung yaan, binibigay sa'yo nang hindi pa tapos ang project at para piliin mo sila, malinaw na sinusuhulan ka niyan. So, napaka-importante talaga na may godly counsel, di ba? Kasi po, kung ako lang yon, Lord, baka naman. Di ba? Wala naman nakakakita eh. Actually, hindi nga alam ni pastor yun eh. Hindi alam ng leader ko yun. Hindi alam ng pastor ko, pero sinabi ko, Pastor, ano po gagawin ko? Sinabi ni Pastor Jan sa akin, hindi niya sinabing hindi. At hindi niya rin sinabing oo. Ang sabi ni pastor sa akin, tandang-tanda ko pa nun. Sabi niya, ano ba ang sinabi ni Lord sa'yo? So sabi ko, Pastor, huwag po tanggapin kasi po hindi po tamang tanggapin ko. Baka po ang maging loyalty ko, yung pong nasa contractor. Sa contractor, instead na maging loyal ako sa company. So to cut the story short, hindi ko po tinanggap pero nanghihinayang ako. Hindi, joke lang. Nagkita kami after ni Pastor Jan noon, dinate niya ako sa French baker. Kaya hindi ko makalimutan to kasi ito yun. Ito yung catch. First time ko nakakain ng crepe. Mango crepe noon. Di ba? First time ko nakakain. Habang inaano ni Pastor, kinakausap ako ni Pastor, ito yung shinare niya sa akin. Na marami talagang i-offer ang mundo. Na masisilaw ka dahil yun yung gusto natin. Pero may ibang gusto si Lord. May ibang gusto si Lord. Sabi niya, ano bang gagawin mo dun sa pera? Ano bang gagawin mo dun sa pera? Sabi ko, Pastor, kasi po, yung pong aking cellphone naglolo ko. O sige, ano bang bibili mong cellphone? Tanda mo na, Pastor. Hindi ko lang nakuha yung picture eh. Pero may picture yun. So, sabi ko, Pastor, kasi po bibili po ako ng cellphone. Sira po ang cellphone ko. Sabi ni Pastor Jan, sige, bumili tayo ng cellphone. Pero hindi libre ni Pastor yun, ha? Baka makakala nyo libre. Hindi libre. Sabi niya, sige, papahiramin muna kita para maayos yung gamit mong cellphone. To cut the story short, sinamahan niya ako, bumili kami ng cellphone, yung cellphone na gusto ko at kailangan ko. Nung time na yon, BlackBerry. Top of the line yung binili namin ni Pastor Jan. Sabi niya kasi, bili mo na kung ano yung the best na nakikita mo. So, sabi niya, pay when able. Pero sabi niya, pero monthly yan kasi credit card yun. So, binayaran ko yun kay Pastor. Binayaran ko yun. Pero on the side, may mga libre-libre si Pastor Jan. Alam niyo, maraming pagkakataon na matetest tayo na piliin ng mundo. Pero si Lord hindi nagkulang na magpaalala sa atin na sinasabi niya, piliin ninyo yung makipot na daan. Ipinapaalala sa atin ni Lord yun at hindi siya nagkulang.
tayo lang talaga yung medyo may kakulitan. Tingnan mo yung katabi mo. Aamin naman yan. Sabi mo, makulit ka ba? Okay? So katulad nung time ni Jesus, yung mga Hudyo, meron silang paniniwala na enough is enough. Okay na yan. Anak naman ako ni Abraham eh. Di ba? Sumusunod naman ako sa batas ni Moses. Just like us today. Okay na yan. Nag-church naman ako eh. Nagbasa naman ako ng Bible eh. Hindi na muna ako magde-devotion ngayon. Total, mamaya may service naman. Di ba? Kung mahal mo si Lord, anong ginawa mo para kay Lord? Kung gutom ka kay Lord, anong kinain mo? Nakukuha po natin. So dito, napakalinaw sa verse 13, ang maluwang na pintuan ang daan ng kapahamakan. Na-realize ko, kung tinanggap ko yung offer na yon, yung 20K na yon, nagpakilala na ako. Kilala pa naman po akong Christian dun sa company na yon. Tapos malalaman nila, tumanggap ako. 20K lang naman pala si Brother Eric ng mga panahon na yun eh. Nakukuha po natin. Pero ako, ang stand ko, hindi kayang bilhin ng 20K ang Diyos ko. Dahil mayaman ng Panginoon ko. Amen? So, ibibigay at ibabalik ni Lord sobra-sobra pa. Kaya sa may mga pinanghihinayangan dyan, na si Lord ang pinili nyo, wag na kayo manghinayang. Si Lord ang bahala sa inyo. Amen? So, maluwang ang pintuan na sumisimbolo sa buhay na nakatuon sa makamundong hangarin natin. Pagiging makasarili at yung mga pagtanggi natin kay Lord, sa mga reminders ni Lord. Pinapakita nito yung buhay na puno ng ginhawa at kasayahan, ngunit sa huli, patungo sa kapahamakan. Hindi natin alam na, in the end, trouble pala. Pumayag ka na ligawan kanyang gay na yan. Hindi mo alam, meron pa palang ibang nililigawan. Kaso in love ka, humingi ka pa ng sign kay Lord. Oh? Pag yan, nakaputi sa first Sunday, siya na. First Sunday, nakaputi tayong lahat. Di ba? So parang short, alam nyo, kung gagawin natin itong illustration, parang shortcut lang yan. Kahapon ang traffic, tama? Sino dito dinat na ng traffic? 4 hours kami sa Marcos Highway. 1.5 hour kami sa Hill Fernando, 2 hours kami sa Marcos Highway, another 1.5 or 1 hour kami papunta ng Santa. Sobrang grabe yung kahapon. Naghahanap ako ng shortcut. Sabi ni Pastora Abby, kapag lumiko ka dyan, mas malayong U-turn na yung kasunod. So, kakain na naman ng panibagong oras. Maraming shortcut, pero ang ending, dun rin ang bagsak. Alam nyo, minsan, sa kagustuhan natin na mapadali ang mga bagay, nagsyo-shortcut tayo. Ang di natin alam, hindi lahat ng shortcut para mapadali. Yung ibang shortcut, mas lalo nagpapatagal sa atin. Lalo na sa mga ginagawa natin ngayon. Sa buhay Kristiyano natin, ang daming ino-offer ng mundo na shortcut. Actually, sa araw-araw nating buhay, ang daming instant. Instant noodles, di ba? Instant mommy, instant daddy, instant boyfriend, instant girl. Ang dami. Pag gusto mo ng girlfriend, boyfriend, di ba may mga online dating. Di ba? Ang dami ng instant ngayon kasi maluwag ang pintuan. Pinapakita ito na walang limit. Wala ka na-violate, okay lang yan. Okay? So, hindi lahat ng shortcut ay makakatulong sa atin para mapabilis. May mga shortcut na magpapatagal at magpapahamak sa atin. Amen? May napanood nga ako sa Facebook. Yung dire-diretso siya, biglang merong tumalon na hayop sa harapan ng kotse niya, napahinto siya. Then, nung brinight niya yung ilaw niya, putol pala yung daan. So, si Lord gumagamit talaga ng mga ways para i-remind tayo. Huwag nating sabihin na hindi tayo naalala ng Diyos sa mga pagkakataong pinili nating magkasala. Amen? So, ngayon, ingatan natin yung mga panahon na nag-e-enjoy tayo. Kasi sa mga panahon na yon, dun tayo na caught out of guard. Nakakala natin, nag-e-enjoy lang naman ako eh. Pero tandaan natin, maluwang ang pintuan, ang daan ng kapahamakan. Maraming offer. Kasi pag walang offer, hindi mo yan papansinin. At ang i-offer ng mundo sa'yo, yung gusto mo. Yung gusto natin.
Amen? Huwag nating sundan yung agos ng mundo na okay lang at okay pa. Okay na. I-check natin, anong daan ba tong pinipili ko? Pangalawa, sabi sa verse 14, ang makipot na pintuan, ang daan ng buhay. Nasa truth pa lang po tayo, ha? So makipot na pintuan, ang makipot na pintuan ay sumisimbolo sa mga hamon o mga sakripisyong kaakibat ng pagsunod natin kay Jesus sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At the same time, pinapakita nito ang buhay na magpapakumbaba tayo sa harapan ni Lord. Yung mga pagtanggi natin sa sarili nating gusto. Yaan yung sinasabi ng makipot na pintuan. Na, bakit ganun? Di ba, pag makipot, mag-a-adjust ka? Bakit kaya tayo tinuturuan mag-adjust ni Lord? Kasi, sa ending ng pag-a-adjust natin, yung the best ang daratnan natin. Pwedeng hirap ka ngayon, pero pagdating mo sa langit, bongga ka naman. Hindi ka gaya na okay ka dito, pero pang-impyerno pala biyahe mo. Kung gusto mong pumunta na langit, mag-prepare ka na pang langit. Hindi yung gusto mong pumunta ng langit, ang preparasyon mo pang impyerno. Nakukuha natin? Sunday service, 10 o'clock, darating ka, 10:45. Tapos sasabihin mo, sayang, hindi ko nadatnan. Pag hindi si Ron ang song leader, hindi ka kakanta, hindi ka sasayaw. Diba? Kukuha natin. Ang dami natin kasing choices eh. Amen? Makipot ang pintuan. May itinuturo si Lord, ba't yan ang pinagdaraanan ng bawat Kristiyano? Itinuturo ni Lord na maging mapagkumbaba tayo. Tinuturo ni Lord na matuto tayo magtiis. Yung isang kapatiran nga dito, nakakwentuhan ko. Sabi niya, Pastor, mukhang sa November, mawawalan ako ng trabaho. Sobrang nagkaroon ako ng takot. Sabi niya, natakot ako. Pero nung nag-devotion daw siya, bigla siya ni-remind ni Lord sa 1 Corinthians 9 na ang kalakasan ko ay makikita sa kahinaan mo. My strength is evident in your weakness. So sabi ko, sinagot na ni Lord yung mga agam-agam ng puso mo. Kapag natatakot ka at nag-aalangan ka, alalahanin mo ano at kung gaano kalakas si Lord. Amen? Nung time na nakaharap ni David si Goliath, hindi niya na inisip, hindi niya na inestima kung gaano kalakas si Goliath dahil alam niya na kung gaano kalakas ang Diyos niya. Tandaan natin, malaki at malakas ang Diyos natin. Kung nahihirapan ka mag-adjust, alalahanin mo, si Lord ay unang nag-adjust sa'yo. Amen? Dahil nagkatawang tao siya at nag-anyong alipin para lang paglingkuran yung mga sutil na katulad natin. Amen? O, titingin ka sa katabi mo, wag na. Sabihin mo na lang, sutil ako. Diba? So, pinapakita nito ang buhay na kababaang loob at pagtanggi sa sarili nating kagustuhan. At pagtatalaga ng sarili natin sa kung ano ang kalooban ni Lord. Lord, not my will, but let your will be done. Kapon sinabi ko sa life group namin, pag nagpe-pray tayo, ang prayer natin, Lord, let your will be done. Walang problema doon, mga kapatid. Walang problema sa hingin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pero wag mo rin kakalimutan na kapag binigay na ni Lord ang gusto mo o ang hinihingi mo, ipag-pray mo rin na, Lord, sa pagtugon mo dito, Lord, i-allow mo, Lord, na ma-honor kita sa sagot mo. Minsan kasi nakakalimutan natin, kapag sumagot na si Lord, nakakalimutan natin kung na-honor pa ba natin si Lord. O baka may ugaling horror na tayo. Na kapag nakuha na ang gusto, nagkaka-amnesia na. Umuurong na yung dila. Sasabihin lang, thank you Lord, thank you G. Nakalimutan na. Amen pa tayo dyan? Amen. So, ang makipot na daan, kanina yung makipot na pintuan, ngayon na may mahirap na daan naman, di ba? Mahirap daw tong daan na to. Ang makipot na daan o ang mahirap na daan ay hindi madali, obviously. Hindi siya madali. Sino ba dito gusto lagi nag-a-adjust? May aamin ba? Meron ba may gusto nun?
Ako na naman mag-a-adjust. Alam ko tao ko, hindi ako sinturon, ako lang lagi nag-a-adjust. Di ba, pag may uupo, ay dito ka na po. Pag natapakan ka, ay okay lang po. Pero gusto mo sabihin, pag malambot po, paa. Di ba? Sino gusto nag-a-adjust? Aminin natin, ang hirap nun. Pero may natututunan at may nababago sa atin every time na nag-a-adjust tayo. At yun ang gusto ni Lord. Na hindi porket matagal ka sa church, yung upuan na yan, sa'yo na. 75 years na ako sa FOM. Hindi pa senior pastor si Pastor Jan, dyan na ako nakaupo. Yung mga aircon, dipay-pay pa yung nayan. Hindi pa dipay-pay pa. Ako may karapatan pag pipindot niyan, ako. Masyado tayong entitled. Baka kaya may tinuturo si Lord para mawala yan. Na pag nakita ka ng tao, grabe, kahit manager to, napaka-humble naman ito. Kahit may-ari ng kumpanya to. Grabe, pag nakikita ko nga si yung ninang ng bayan, si Tita Lea, pag ganyan-ganyan lang yan, pero napaka-humble niyan. Sila mag-asawa. Mga artistahin yan. Pero, alam mo yun, yung kapag may nakikita ka, ay, yung pala yung trabaho nun. Magugulat ka na lang. Bakit? Down to earth eh. Down to earth. Naalala ko yung sinabi sa amin ni Bishop Manny, ang mayayabang na pastor yan, yung mga pastor na hindi nag-aral. Kasi yung mga pastor na nag-Bible school, nadikdik yan ng husto eh. Nadurog yung puso kaya naging humble. Sabi ko nga, no? Nung hindi pa ako nag-aaral, nung hindi pa ako nagba-Bible school, the best to. Hindi pa napipreach to kahit ni Charles. Grabe. Kahit si Charles Spurgeon, hindi pa niyan alam to. Nakukuha natin, ang inaangat ni Lord yung mapagkumbabae. Kaya pala, pinapadaan tayo sa makipot na daan. May tinitrim sa atin si Lord. Tanungin mo nga yung sarili mo, mayabang ka ba? Kalabit lang. Tanong lang, mayabang ka ba? Andiyan pa tayo, ang hirap tanungin minsan no? Kasi alam natin, humble tayo eh. Pag sinabi nga natin humble tayo, mayabang na tayo. Actually, humble naman ako. Humble, sa church nga ako lang humble eh. Di ba? So, ang makipot na daan, hindi madali. Truth to as a truth pa lang tayo. So, nangangailangan ito ng pagsisikap, pagtitiyaga, at handa dapat tayo na magpasakop. Mag-submit, in short. Na Lord, ito po ba ang gusto mo? Paano pag dumating yung panahon na ang leader mo mas bata sa'yo? Hindi na trim yung puso mo. Masanay ka dumaan sa maluwag na daan kaysa sa makipot na pintuan. Hindi ka nag-adjust. Hindi ka na trim down. Laging ang tingin mo, dapat ako. Kuka po natin. Kaya si Lord, itong pagsalungat sa daloy ni Jesus, grabe holistic yung approach. Hindi lang spiritual. Practical. Kaya nung inaaral ko po ito, oo nga no, kung hindi pagdaraanan ng Kristiyano, itong mga bagay na matututong magpakumbaba, malamang empty ang langit ngayon dahil sa kayabangan ng bawat isa sa atin. So ito'y daan ng spiritual na paglago. Kung gusto mo mag-grow, dito ka dumaan. Ito ang pipiliin mong daan. Kaya sinasabi ni Lord piliin mo ang makipot na pintuan. So kung gusto mong maayos yung pamumuhay mo, ito ang pipiliin mo. Kung gusto mo mabago ang pagsasama nyo mag-asawa, ito ang pipiliin mo. Kung gusto mo mabago yung character mo, ito pipiliin mo. Kung gusto mo ma-promote, ito pipiliin mo. Bakit? Kasi dito hindi ka magko-compromise I-let go mong lahat kay Lord. At si Lord ang masusunod sa daan na to. Amen? So ang tunay na buhay ay hindi sa kaluwagan ng daan, kundi sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Di ba, may mga pagkakataon, sino po dito nakapunta na sa event? Di ba? May mga main entrance. May exclusive entrance. Kapag minsan,
Ba't di ba ako pwede dyan dumaan? Ano naman ako? Pastor naman ako eh. Oh, okay. Pastor ka pero wala kang exclusive ticket eh. Alam niyo, ganun din po pagpasok ng langit eh. Lahat naman nagpakabait kasi naniniwala pag mabait, pupuntang langit. May nagpapakabait pa ba dito? Pero ang tanong, pagdating ng langit o pagdating ng judgment day, ba't ka papapasukin sa langit? Relasyon kay Jesus Christ ang requirements. Kung naniwala ka sa ginawa niya sa krus, hindi kung kailan ka nagsimulang maging mabait. Hindi kung kailan ka nagsimulang magpatawad, magbigay, manlibre. Hindi. Relasyon kay Jesus Christ. At dyan papasok yung pangatlong punto natin. Ang kakaunting nakakatagpo. Kasi konti lang ang nakaunawa nito eh. Ito'y isang panawagan sa intentional discipleship. Simple term, o simple definition ng discipleship. Ushering a person to its original design of God. Binabalik, tinutulungan natin yung tao na makabalik sa original design ng Panginoon sa buhay niya. Leading a person to Jesus, that's discipleship. Kung ikaw, may mga nabago, may naayos na sa buhay mo, at yung taong yan, gusto mong matulungan, i-push mo siya pabalik kay Jesus. At ang action na yon, discipleship. Amen? Sa verse 14b, kaunti ang nakakatagpo nito. Bakit? Konti lang daw ang nakakaunawa na ang dapat piliin ay yung makipot na daan dahil ang gusto ng marami ay yung maluwag na daan. Paikot-ikot lang yung pinag-uusapan natin, pero ang tinutumbok nito, pinili na at sinabi na ni Lord kung saan ka dapat pumunta at saan ka dapat dumaan. Ang sabi ni Jesus, kakaunti lamang ang nakakatagpo ng makipot na daan, nagpapakita na marami ang tao ang naaakit sa tukso at offer ng mundo, ng mga inaalok ng mundo kaysa sa mga pinakita na ni Lord. Amen? Meron ba dito, aamin, mabilis ka malito? Marupok ako, pastor. Marupok. Yung umuuna ako, attend ako ng life group. Anong oras ba yan? 7 p.m. Ay, 7 p.m. Bigla ka ni Yaya mag-samgyup. Samgyup. Bro, pwede bang umattend na lang next life group? Okay lang. Yay! Kaso sayang yung pag-uusapan pala sa life group, may something related sa pinagdaraan mo. Sayang naman. Mas malaki ang nawawala kapag kinukuha mo yung offer ng mundo kaysa sa offer ni Lord. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan sa Diyos at pagpili ng daang patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kakaunti ang nakakatagpo nito. So parang marathon, maraming sumasali. Kagaya niya, may marathon ngayon dito eh. Nakita niyo sa Il Fernando? May marathon ngayon dyan. Marami sumali, pero marami na ako nakasalubong, naglalakad na pa uwi, bagsak na yung balikat eh. Maaga po pumunta dito ah. Maaga ako dumating ng church. Yung mga iba naglalakad, nandun na sa may Burger King, papasok na. Ganun na maglakad eh. Sabi ko, ba't kaya mga nakapan-jogging to? Yung pala may marathon dun. Kukuha natin, bibili ng magandang sapatos, Adi Ibo, SL. Worth 9,000. Gusto ko rin nun. Ang problema, running shoes, ang problema, ayoko tumakbo, nakakapagod. Di ba? Marami tayong, gusto lang natin ng ganun, pero pagdating na sa process, ayaw na natin eh. Maayaw na tayo eh. Ay, okay yan Christian. Nag-Christian din ako eh. Uma-attend din ako ng Christian church eh. Talaga? Oo, saan ka? Ako sa FOM. Ikaw, saan ka? Sa MCF ako eh. McDonald's Christian Fellowship. Doon kasi kami nagmi-meet nung brother na nakilala ko. Saan nga yung church mo? Hindi ba sa Christian ako? Nagigets natin? Gusto lang natin ma-quote. Gusto lang natin ma-brand. Pero pag tinanong, asang process ka na? Ay, kumusta discipleship? Wala kaming ganun eh.
Basta ang inaantay lang namin, pag may patay, binubuhay namin. Pag hindi nabuhay, mahina yung powers ngayon eh. Kuha po natin, gusto lang natin na babrand tayo, na Christian tayo. Pero ayaw natin pagdaanan ng proseso. Kasi nga, kaunti lang ang nakakatagpo nito. Amen? So, tayo, paano natin to apply sa buhay natin? Kung natagpuan na natin at pinili natin si Lord, maging intentional tayo sa prayer life natin, sa pagbabasa natin ng Bible, sa pagsiserve natin. Marami kasi minsan, pinipili lang natin mag-serve. Akala natin mako-compensate ng paglilingkod natin yung pagbabasa natin ng Bible at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Marami po ang nasa ministry, pero pag tinanong mo kung nag-devotion na ba, pagka sa praise team naman po, may group devotion kami. Pag Sunday naman po, nakikinig ako ng preaching. Tsaka, nagbabasa ka ba ng Bible? Opo, 3 naman yung TV natin sa church. Aray mo. Nakikits po natin. Alam niyo po, ito, matagal na po naming nirarally to nila pastor. Nakakalungkot po, wala na po akong nakikita nagdadala ng Bible. Sa ganun po kasi ako, hindi pala ako lumaki. Sasabihin ko sana, ganun ako lumaki. Sa ganun po ako tumanda. Na may dala po kaming Bible. Pag excited pa kami, papakita pa namin kay Pastor Jan yun. Pastor, bago yung Bible ko. Pero pag bago, ginagamit. Hindi yung may Bible ka lang, tapos maputi pa rin yung mga pahina ng Bible mo. Diba? Gold pa rin. Ni Pastor, kasi yung gold, iniingatan ko. Para pag nagkagipitan, pwede sanla. Kaya pala hindi mo binubuklat. So, okay po ba na magdala po tayo ng Bible natin? Seryosohin po natin ang discipleship. Seryosohin po natin ang Word of God. Seryosohin po natin ang relationship natin kay Lord. Ngayon, paano po ba natin ito isa-summarize into points? Number 1, tamang pagpili. Ba't sunod-sunod yun? Tamang pagpili. Sige, okay na yan. Single flash. Kapag si Lord ang pinili mo, huwag ka na tumingin sa iba. Baka ikalito mo pa. Pag si Lord. Amen? Ulit. Kapag si Lord ang pinili mo, huwag ka nang tumingin sa iba. Baka ikalito mo pa. Kapag si Lord. Amen? Kasi nga maluwang ang daan, maraming offer. So, pag nakita mo na si Lord, si Lord ang susundin ko. Si Lord ang sundin mo. Pangalawa, tamang pagsunod. Sinabi ni Lord, sinabi ni Jesus, piliin mo ang makipot na daan. Pintuan. Dahil doon ang daan ng buhay. Sinabi naman ni Lord, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw naman po yun na sinabi ni Lord. So, ang pagsunod kay Lord ay hindi na paligoy-ligoy na pagsunod at teka-teka na pagsunod. Kung babalikan po natin yung mga disciples, ang kwento ng mga disciples, nung nilapitan sila ni Lord, nung na-encounter nila si Lord, iniwan nila ang lahat at sumunod sila kay Lord. Ngayon, pag sinabi, susunod ako kay Lord, tatapusin ko lang itong labada ko. Sunod ako, Pastor. Tapusin ko lang kasi nagsaing ako ngayon. May bisita ako ngayon eh. Kasi pabinyag po kasi ng lola ko. Kailangan ko muna pong tapusin ko lang mo. Kuha natin. Kasal po kasi ng best friend ng lolo ko ngayon eh. Kailangan ko po nandun ako. Tamang pagsunod. Kapag si Lord ang sinusundan mo, sumunod ka. Amen? And last but not the least, tamang pagsuko. Mapapagod pero hindi susuko. Walang nagsabi na madaling sumunod kay Lord, pero worth it sumunod kay Lord. Walang nagsabi madaling maging Kristiyano na kapag tinanggap mo si Jesus, okay na yung buhay mo. Wala. Mawawala problema mo. Hindi po namin tinuturo dito yun. Kasi ang pagsunod kay Lord ay puro sakripisyo.
Pero sapat ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos para hindi mo maramdaman yung pagod. Kahapon nga po, hindi namin nararamdaman, baha na pala sa buong Maynila. Samantala, andito kami, nagpa-project net kami dito. Nagpa-assignment na nga lang si Rodel eh. Since fishers of men po tayo, hanguin natin yung mga nalunod sa baha. Hindi sinabi ni Rodel yun. Andito eh. Ang pinag-uusapan, strategy. Paano mag-e-evangelize? Kasi rain or shine, ganun po ang pagsunod sa Panginoon. No compromise. Kasi pastor, grabe na yung baha sa amin hanggang dibdib eh. Ano ba? Dibdib po ng bibe. Kasi hanggang dito po yung eh. Nakita ko yung bibe namin, lumalangoy eh. Kukuha natin, ang dami nating dahilan. Puro tayo dahilan. Amen? May aamin ba dyan? Puro dahilan? Amen. So, nahihirapan tayo na makita at piliin si Lord. Nahihirapan tayong piliin kung ano ang tama dahil ang nakikita at tinitignan natin ay yung malaking daan. Sinasabi mo, Lord, let your will be done, pero sa ibang daan ka nakatingin. Kung sinasabi mo, let your will be done, nakatuon ka sa makipot, pero siguradong daan na ino-offer ng Panginoon. Yung mga what if, yung mga reservation, yung mga alibay, yung mga reasons natin, bakit hindi mo mapili si Lord noon, dapat wala na yan ngayon. Amen? So kung iisipin mo, ano nga ba magiging buhay ko pagkatapos kung sundin si Lord? Worth rewarding. Yan lang po masasabi ko. Nung one time, nagkikwentuhan kami. Tinanong ako nung isang bago naming kasama sa network, Pastor, gano'n na po kayo katagal na nagpapastor? Sabi ko, 2014. 2014, Pastor, matagal na pala. Sabi ko, hindi. Kasi Pastor, ang dami mo nang alam eh. Sabi ko, hindi. Parang hindi ko makita yung sarili ko. Kulang pa rin. Kapos pa rin. Itong nakikita niyong Eric, kulang na kulang pa rin. Kapos na kapos pa rin, kaya gustong gusto ko pa rin si Lord hanggang ngayon. Kung paano ko ginusto si Lord, nung araw na tinanggap ko siya, ganun ko pa rin siya kagusto ngayon. Amen? Dahil naunawaan ko na yung makipot na daan, yun ang tamang daan na dapat kong daanan. Hanggang sa dulo, ang kakatagpuin ko si Lord. Dahil hindi mo alam, natin alam, yung malaking daan ng ending nun, kapahamakan. Si Lord ang piliin mo ngayon. Kung gaano ka bold, sinabi ni Jesus Christ, na piliin mo ang makipot na pintuan, ngayon, ito sasabihin ko sa ating lahat, si Lord ang piliin mo ngayon. Pwede ba tayo po tayong lahat? Dahil pag si Lord ang pinili mo, kahit kailan hindi ka magkakamali na siya ang pinili mo. Piliin mo si Lord ngayon. At bago po tayo manalangin, pangunahan po tayo ni Rodel, ng praise team, bago tayo manalangin. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo.
nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sabihin ko. Wala nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y, kaya ang naisin ng puso ko'y, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Mga kapatid, ang Matthew 7, verses 13 to 14 ay isang malinaw na panawagan at the same time paanyaya. Ini-invite tayo ni Lord na ngayong araw na to, anak, magpasya ka. Dahil sinabi ko na kung ano ang pipiliin mo. Inaanyayahan tayo ni Lord na, anak, marami ka ng pinili at nagkamali ka. Ang mundo ipapaalala kung paano ka nagkamali sa pagpili mo. Pero si Lord, sasabihin niya sa'yo, anak, ako pa rin ang piliin mo. Wala siyang ipapaalala sa'yo ng pagkakamali mo. Instead, sasabihin niya, ito ang piliin mo. Habang isinisigaw ng mundo at ni Satanas yung mga pagkakamali mo, si Lord ang ibinubulong sa'yo ngayon, anak, nandito lang ako. Hindi kailangan isigaw ni Lord. Papaalala sa'yo ni Lord, anak, ito yung dapat mong piliin. Ganon ka-gentle ang Panginoon kahit hindi natin siya pinili noon. Binibigyang diin ni Lord na kaya niya gustong yun ang piliin mo kasi gusto kanyang makasama. Ngayon ang tanong, anong pintuan ba ang pinili mo? Ang masikip at makipot na daan o ang maluwag na pintuan? Kapatid, itong oras na to, binibigyan tayo ni Lord ng chance. Kung napakarami mo nang nagawang pagkakamali at maling desisyon sa buhay mo, I know, ang piliin si Lord, ito yung pinakatamang gagawin mo. Hindi lang ngayong araw na to. Dahil ang tamang pagpili sa araw na to ay magsasabi kung gaano magiging maganda ang hinaharap mo. Dahil kapag pinili mo si Lord ngayon, kahit kailan, hindi mo pagsisisihang siya ang pinili mo. Kaya ngayong oras na to, hinaanyayahan ko po tayong lahat, manumbalik tayo, bumalik tayo sa Panginoon.
Wala po akong tatanungin sino na yung matagal na Kristiyano, sino yung bagong Kristiyano. Isa lang po itatanong ko. Lahat po ba tayo dito? Pipiliin natin ngayon si Lord. Lahat po ba tayo? Pipiliin natin yung masikip at makipot na daan na tinuturo ng ating Panginoon, na kapag yun ang pinili mo, yun ang daan ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, dahil punong-puno ng pagkakataon, Lord, ang buhay namin. Pagkakataon na makapanumbalik sa'yo. Pagkakataon, Lord, na piliin yung matagal mo nang sinasabi sa amin, Lord, na yun ang piliin namin. Binibigyan mo kami ng chance, Lord, para maging tama ang choices namin sa buhay. At ang final namin pipiliin ay ikaw, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung nagkaroon kami ng mga alibis, reasons, reservations. Lord, patawarin mo kami kung ang pinili namin o madalas namin pinipili ay kung ano lang yung convenient sa amin, kung ano yung gusto namin, kung ano yung makakapanatag ng loob namin. Ang pinipili namin, Lord, yung hindi na kami mag-a-adjust. Yung hindi na kami mag-e-effort. Ang pinipili namin, yung instant gratification. Ang pinipili namin madalas, Lord, kung saan kami magbe-benefit. Ang hindi namin alam, Lord, lahat yan temporal. Lahat yan pansamantala. Pero this time, Lord, hindi kami papayag, hindi na kami magpapauto na mali pa rin ang piliin namin. Kaya ngayong oras at araw na to, Panginoon, ikaw ang pinipili namin, Lord. Panginoon, nais ka naming imbitahan, Lord, muli sa buhay, sa puso namin, Lord. Tinatanggap ka namin muli, Panginoon, bilang Panginoon at personal naming tagapagligtas simula sa araw na ito, Panginoon. Muli mo po kaming pagharian, Lord. Ang dalangin namin, Lord, hindi lang sa bibig at salita namin na ipoproclaim na ikaw ang aming Diyos at Panginoong tagapagligtas. Kundi, Lord, makikita sa buhay namin, Panginoon, na ikaw ang nag-iisang nagpapatakbo ng buhay namin, Panginoon, at hindi ang mga sarili namin, hindi ang kagustuhan namin, hindi ang mga pinili namin, kundi ikaw, Lord. Lord, gawin mo pong evidence sa mga buhay namin na ikaw ang Diyos namin, na sa lahat ng gagawin namin, ikaw po ang napapapurihan, ikaw po ang napaparangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ang pangalan mo. Dinadakila ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Simula ngayon at magpawalang hanggan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.